200 carpenters po ang hiring po nila ngayon papunta po dito sa New Zealand. At ito po ay urgent hiring at wala po itong placement fee, wala rin po itong processing fee at wala po itong salary deduction. Ang employer po na ito po ang naging employer ko po dito sa New Zealand. At ang agency naman po na inyong pag-applyan, ito po ay siguradong 100% na legit dahil ka-branch po ito sa agency na nagpapaalis po sa akin dito sa New Zealand. Kaya i-grab nyo na po yung opportunity na to para makapag-apply po kayo dahil meron po silang tentative interview date this coming July 26 to 28. Kaya mag-apply na po kayo kaagad para po mapasama kayo sa interview. Mga kabisdak sa aking channel at nag-alala po ako sa ating mga ibang taga-subaybay dyan dahil kagabi po nag-open po ako sa aking mga comments at may nabasa po akong kumbaga yung profile po na ginagamit po doon is yung YouTube profile ko po. Kung meron man pong nag-reply sa inyo na gamit po yung WhatsApp na nag-aalok po sa inyo kung saan pwede po kayong magtanong o mag-send ng anumang details regarding sa application, at gusto ko lang po ipaalam sa inyo na yun po ay scammer at wala po akong WhatsApp na account. Kaya paalala lang po sa ating mga kabisdak dyan, huwag po kayong makipag-transact sa WhatsApp dahil ang application po ng New Zealand ay meron lamang pong mga POAA accredited agencies na pwedeng mag-process ng inyong application. Kaya iwasan niyo pong makipag-connect sa anumang transaction gamit po yung iba-ibang account. Kung interested po kayong mag-apply, paalala lang po, sigurin niyo pong legit ang agency na inyong pag-applyan at i-double check niyo lang po sa POA website at makikita niyo naman po kung ito ay registered o may valid license. So sana po malinaw po sa ating mga kabisdak dyan na gustong mag-apply at magtrabaho po dito sa New Zealand. So for today's video po, isi-share ko po sa inyo yung urgent hiring papunta po dito sa New Zealand. At sila po ay merong interview date this coming July 26 hanggang July 28. So by next days na po ay meron na pong interview. Kaya huwag niyo na pong palagpasin tong chance na to para mapasama po kayo sa interview. Dahil alam ko po ito po ay manpower pooling. So tuloy-tuloy lang po yung kanilang job hiring at marami po silang kailangan at sigurado pong 100% legit po to dahil ito po yung employer ko po dito sa New Zealand doon. At yung agency naman po ay ito po ay ka-branch ng agency ko dyan sa Pinas. At last week lang po ay meron na rin po silang napaalis papunta dito sa New Zealand. At kung ikaw po ay interested na mag-apply, sila po ay hiring ngayon ng 200 carpenters. So sa ating mga carpenters dyan, shout out po sa inyo at hiring po sila ngayon. At kung saang agency naman po at paano mag-apply, ilalagay ko po dito sa aking screen yung kanilang email address para po mag-send na lang po kayo ng resume kung kayo po ay interested na mag-apply sa carpenter position na to. So heto na po yung urgent hiring ngayon papunta dito sa New Zealand. At ito po ay walang placement fee at walang processing fee at wala rin pong salary deduction. Ulitin ko po, no placement fee country po ang New Zealand. So para po sa job hiring nito, ang Skyborn po ay hiring po sila ngayon ng 200 carpenters. Para sa kategory nito, sila po ay nangangailangan ng finishing carpenters at formwork carpenters. So shout out sa ating mga carpenters dyan. At kung paano po mag-apply, mag-send lang po kayo ng inyong resume sa email address na nandito sa aking screen. At para po sa mga qualifications, kung ikaw po ay qualified, sa tingin mo po ikaw po ay isang qualified applicant para sa posisyon na to, ito po ay para lang po sa mga male applicants. At para naman po sa age limit, ang age limit po ay 26 to 45 years old. Para po sa ating mga kabistak dyan na nagtatanong kung magkano po ba ang sahod dito sa New Zealand. So ang sahod po dito ay depende po sa posisyon o sa role na inyong ina-applyan o sa inyong trabaho dahil magkaiba po ang minimum wage per hour dito sa New Zealand. So para po sa carpenter position na to, kung magkano po ang sahod. So ang sahod po dito
sa carpenter position na to ay 27.76 per hour. So kung i-convert po natin to sa Philippine peso, ito po ay more or less nasa 900 pesos per hour. So just imagine po, 900 pesos per hour. Pero gusto ko lang po linawin, to pong sahod na to ay wala pa pong bawas ng mga deduction. I-consider na lang po natin dito yung inyong tax. Unang-una po yung tax, napakalaki po ng tax dito sa New Zealand. So yun po yung isa po sa mababawas po dyan sa sahod. Yung tax, yung cost of living po. So syempre po dito sa New Zealand, kung sasahod po kayo ng dollar din po dito yung mga expenses. So hindi po linis po yun. So yun po, bali minimum wage lang po yun na binibigay nila sa job offer na to. Ito po ay 27.76 per hour. So medyo maganda po talaga ang sahod dito sa New Zealand. At para sa ating mga carpenters dyan, 200 carpenters po ang kailangan nila. At kung ikaw po ay interested mag-apply para sa posisyon na to, mag-apply lang po kayo sa Skyborn International. So ito po yung email address nila. At kung interested ka po mag-apply, mag-send ka lang po ng iyong resume sa email address na to. So huwag niyo na pong palagpasin dahil interview na po this coming 26 to 28. So by this next day na po, magkakaroon na po ng interview. So pwede pa po kayong humabol para po sa posisyon na to. So lilinawin ko lang po pagdating po sa role na to. Para po sa finishing carpenter, need po na ikaw po ay preferably merong work experience pagdating po sa wooden works. So para naman po sa formwork carpenters, dapat po ikaw ay preferably meron kang work experience with related po sa precast. Kaya kung ikaw po ay sa tingin mong qualified po para sa posisyon na to, mag-apply ka lang po sa Skyborn International. So yun po ay 100% legit agency na pwede niyo pong applyan. At ito po ay merong valid license at registered po to sa POAA. At garantisadong siguradong legit po tong agency na to. So kung meron man po kayong mga katanungan o clarifications para po sa job hiring na to, pwede rin po kayong tumawag o kontakin lang po sila sa kanilang phone number na nandito po sa aking screen. At para naman po sa gustong mag-walk-in, pwede po kayong pumunta sa kanilang office. Ito naman po yung kanilang complete address. So mga kabisdak, paalala lang po, mag-ingat po kayo sa mga illegal recruiters dahil marami pong mga nagpapanggap o mga nag-alok din po ng job hiring papunta dito sa New Zealand. Pero uulitin ko po, i-check nyo po talaga sa POAA kung ito po ay may valid license o registered sa POAA. At ang New Zealand po ay no placement fee country. Kaya kung mayroon man pong hinihingi o yung agency po na inyong ina-applyan, alamin niyo po yung application process. Huwag niyo po munang i-commit at dapat po masigurado niyo po na wala po kayong babayaran na placement fee. So kung mayroon man pong hihingin sa iyo o sasabihin po sa inyo na merong application process, so pag-isipan niyo po at pwede naman po kayo mag-apply sa iba. Dahil ang ibang agency po, legit po sila. Pero kagaya po ng mga kasamaan ko po, nakarating din po sila dito sa New Zealand, pero meron po silang ginastos na processing fee. So inaalok po sila na mag-apply at wala pong problema pagdating sa cost ng application process dahil igagaranti po nila na meron naman po kayong mahihiraman o meron po silang mga lending company o mga lending agent na pwede niyo pong hiraman ng pera. Kaya siyempre po kapag iniisip niyo po na mag-apply sa New Zealand, at sasabihin naman po nila na mababawi naman po kagad ang inyong gagastusin application process. So pag-isipan niyo po, paalala lang po, pag-isipan niyo po dahil ang New Zealand po ay wala pong placement fee country. Kaya pwede naman po kayong mag-apply sa ibang agency na mga legit at wala po kayong gagastusin. So kagaya po, nakarating po ako dito sa New Zealand na ang ginastos ko lang po is yung medical. Kaya para sa ating mga kabisdak dyan, mag-ingat po kayo at siguro din po na ang inyong ina-apply ang agency ay wala pong hinihinging processing fee o anumang application cost. Kaya i-grab nyo na po yung opportunity na to. Kung ikaw po ay interested na mag-apply, ito naman po yung kanilang mga requirements para malaman po yung complete list of requirements at para ma-provide mo po at para mas mabilis po ang inyong application kasi mas madali pong mag-apply
kapag kayo po ay complete requirements. So ito naman po yung complete list of requirements para po makapag-apply kayo dito sa New Zealand. Dapat po ay meron kayong minimum na 3 years work experience na related po sa field. So yun po ang isa po sa qualifications nila. Ulitin ko po, at meron po silang age limit na 26 to 45 years old. At para naman po sa complete list of requirements, kailangan po ng passport. So matik po yung passport kapag tayo po ay mag-abroad. At sa validity naman po ng passport, dapat po ang inyong passport ay di po siya lalagpas ng 1 year before ng expiration date. So kung inyong passport po ay mag-expire na po within 1 year, so mainam po na i-renew na lang po bago po ito mag-expired. At para naman po sa next na requirements, need po ng e-registration at PO certificate. Need din po ng resume with complete job description. At next naman po, need po ng training certificate. So ito po ay para po sa mga may experience abroad o may mga overseas experience. Next naman po, need po ng NBI. So sa NBI po, dapat po ay valid po to ng 6 months before din po ng expiration date. Next po, kailangan po ng supporting documents. Need po ng employment certificate. Need din po ng employment contract at company ID at pay slip. So kung ikaw naman po ay galing sa Saudi o ex-Saudi, need din po ng ikama. At next po, need din po ng visa stamp. So kung meron po kayong old passport, so dapat po naka-attach po doon yung visa stamp. At kailangan din po ng POAA information sheet. So pwede po kayo makakuha sa POAA mismo po. So next naman po, para po sa local experience, ito po ay hindi po garantisadong matatanggap po kayo kung meron pong local experience. Kasi dito po sa New Zealand, ang priority po kasi at tinatanggap ng agency ay yung mga merong experience abroad. So mas advantage po kapag meron po kayong overseas experience abroad. At para naman po sa mga may experience lang po ng local o dyan lang po sa Pinas merong experience, need niyo po ng employment contract. Need niyo rin po ng company ID at payslip. Need rin po ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig records. So yun po, dapat po ay meron pong contribution ang inyong company sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth po. At next naman po yung police clearance. At para naman po sa huli nilang requirements, need din po ng driver license. So ang driver license po ay kailangan po yun dahil dito pa sa New Zealand, ang way of transport nga po dito talaga is yung car. Lalo na po sa ating mga skilled workers dyan, kasi malimit po ay palipat-lipat po ng site. Lalo na po sa posisyon na to, kasi as a carpenter po ay palipat-lipat po talaga ng site, lalo na sa employer na to. Dahil ang employer po na to, ito po ay isang recruitment agency dito sa New Zealand. At across New Zealand po kasi yung kanilang clients, so malaki po ang chance na palipat-lipat po kayo ng site. Halos maikot niyo po itong New Zealand sa employer na to. At ito po ay 100% din po na legit tong employer na to na nag-hiring ng 200 carpenters, dahil ito po yung naging employer ko po noon dito sa New Zealand. Kaya para sa ating mga kabisdak dyan, i-grab nyo na po yung opportunity na to, dahil ito po ay no placement fee. So mag-ingat po ulit sa mga illegal recruiters. So kung ikaw po ay isang qualified applicant, ulitin ko po, mag-apply lang po kayo sa Skyborn Agency at mag-send lang po kayo ng inyong resume para makapag-apply. At ito po yung email address ng Skyborn kung interested po kayo mag-apply sa posisyon na ito. So sana po ay nakatulong tong video na to kung ikaw po ay isang job seeker, at ito na po yung chance niyo po para makapag-apply. At ulitin ko po, by next day po ay meron po silang interview. So sa ating mga kabisdak dyan na bago lang po sa aking channel, please consider subscribing po. At kung hindi man po kayo qualified for carpenter position, marami pong mga job hiring at mga job opportunities dito sa aking channel. Paki-check out nyo lang po yung aking YouTube channel. Meron pong mga approved at legit agency na pwedeng applyan para sa mga ibang positions. At ang kagandahan po dito sa New Zealand, bukod po sa magandang sahod, ay pwede na rin pong madala ang inyong family. Kaya napakagandang bansa po ang New Zealand para po sa ating mga Filipino ang magtrabaho dito sa New Zealand. At marami po tayong mga kababayan ang naging successful na po dito sa New Zealand. So tiwala lang po at mag-apply po kayo sa mga job hiring dito sa New Zealand, at malay natin ay susurtehin po kayo at kayo rin po ay makarating at makapagtrabaho dito sa New Zealand.
So tiwala lang po at samahan niyo lang po ng dasal. Kaya sa ating mga kabisdak dyan, ito lang po muna sa ngayon. Sana ay nakatulong tong video na to. At kung bago lang po kayo sa aking channel, please consider subscribing po at paki-hit po yung notification bell para every time po na meron po akong video ay ma-notify po kayo, kasi sayang naman po yung mga opportunities na binabahagi ko po dito. Kaya yan lamang po ngayon mga kabisdak. Good luck sa inyong application at see you on my next video. Zombie apocalypse.